Okay, let us pray. Hallelujah. Panginoon, salamat sa biyaya mo na makapagpatuloy po sa pag-aaral ng iyong salita. At muli, O Diyos, inihiling namin ang iyong grasya na tulungan mo kaming maunawaan ito at matanim sa aming puso't isipan. At higit sa lahat, Lord, mais sa buhay. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, Amen. So, ang ating pong series for today is the transformation through the Word. So, ang salitang transformation po, ito po ay pagbabago. So, ang pagbabago po ng buhay ng isang Kristiyano po ay hindi bunga ito sa sarili niyang disiplina o impluensya po ng kapaligiran. So, ito po ay nagmumula sa Diyos na makapangyarihan na kumikilos sa puso't isipan ng mananampalataya. Kasi po kung wala ang salita, ang pananampalataya po natin ay madaling manghina. Di po ba? Kaya importante po ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi tagapakinig ka lamang o ma-attend sa gawa. Hindi po. Pinaka-importante po yung meron tayong personal na pagsasaliksik at pagbabasa. So, kung wala pong salita, ang pananampalataya po kasi ay madaling manghina at ang buhay ay nawawalan po ng direksyon. Ngayon po ay tingnan natin yung kung paano pinakita ng kasulatan ang pagbabago ng isipan, pagtutuwid ng buhay at ang paggabay sa ating landas. Una-una po yung sa transformation through the Word, yung renew the mind. Di po ba nang bago tayo makakilala sa Diyos kung ano laman ng ating isipan, kung ano ang laman ng isipan, yan ang nagdidiktahan ng direksyon ng buhay mo. Di po ba? Sabi po sa kaniyang salita sa Romans 12:2, do not conform to this world, but be transformed by the renewal of your mind, but that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable, perfect. So ang Romans 12:2 po, ay sinulat po ito ni Pablo. Ang historical background po nito ay, kasi po ang Roma, noong panahon po ni Pablo, ito po ay sentro ng kapangyarihan at kultura ng imperyo ng Roman Empire. Dahil ito po ay sentro ng kalakalan, kumbaga sa ating kapanahon, ito po ay isang lugar, siguro pwede i-ambig kagaya ng Las Vegas, nandun lahat. So, yung mga Kristiyano po sa Roma, ay madali po silang maapektuhan kung sila po ay aayon sa klase ng pamumuhay po. Kasi po laganap ang tukso doon yung materialismo, immoralidad, at sa kapanahonan po nila, even yung pagsamba sa emperor ay ginagawa po sa lugar na yon. So, madali po sa Kristiyano ang ma-influensya ng pattern ng mundo. Ganon din po sa ating kapanahonan. Kaya pinalaanan po ni Pablo ang church na huwag gumaya sa paligid, kundi hayaan ang Diyos ang magbago ng kanilang isipan. Dito po ang pinaka-konteksto po nito ay sa Romans chapter 1 po kasi hanggang 11 ay ang sulat po ni Pablo ay puro mga doktrina. Pag binasa niyo po yung book of Romans from 1 to 12, 11 ay puro doktrina. Pagdating sa chapter 12, ay lumipat siya sa practical na application ng ebanghelyo. So, isa po sa kanyang binigyan ng punto dito, yung pagbabago ng isipan, sapagkat ang buhay ng Kristiyano po, kailangan mayroong tamang doktrina at dapat nagbubunga ng tamang pamumuhay. So, sa ating po kapanahonan, ganon din po na nais ng Diyos na ang ating isipan ay ma-renew sa kaisipan patungkol sa sinasabi ng salita ng Diyos. Di ba? Renew. Ibig sabihin, meron ka ng isip eh. Ang isip natin ay cluttered ng mga bagay sa mundong ito. So kahit tayo po ay Kristiyano na, dahil naririto pa tayo sa mundo, ay may possibility na ang ating isipan ay muling maghahangad ng mga bagay na pansanlibutan o aayon sa takbo ng sanlibutan. Kaya ito pong Romans chapter
chapter 12 ay meron pong salita rito na binanggit si Pablo. Himayin po natin. Sinabi niya rito yung, do not be conformed. Ito po ay utos na patuloy na paulit-ulit na aksyon. Hindi lang po isang utos lang, kundi ito po daily na sinasabi ni Pablo rito na huwag kayong umayon. Do not conform sa mga bagay sa mundong ito. Amen po? Ito po ay isang tuloy-tuloy na desisyon na pipilin mo everyday sa buhay mo. Kasi po, kung ano yung nakaka-influensya ng isipan mo, yun ang magiging ikaw. Amen po? Kaya nga, mayroon tayong declaration minsan sa atin na kung anong gusto maging tayo. Kasi kinokondisyon natin yung mind natin na magdi-declare tayo ng bagay na gusto natin mangyari sa buhay natin na ayon sa salita ng Diyos. So, ang pagbabago po ng buhay ng Kristiyano ay nagsisimula sa isang disiplinadong pagpili ng natural na bagay na inihiling ng salita ng Diyos. So ito pong pahayag ni Pablo, hindi po ito simple payo, kundi po ito ay isang utos na maging active po ang ating buhay para ito po ay magawa. Do not conform. Sa Tagalog po, huwag kayong umayon. Huwag kayong umayon. Yung isang salita po, yung this word, yung pong naka-yellow, ha? Ang sinasabi pong this word ay tumutukoy sa pamantayan, kaisipan, at impluensya ng lipunan sa kulturang kadalasang salungat sa kalooban ng Diyos. Mga bagay na pansanlibutan na ginagawa nilang normal ang mga bagay na taliwas sa kalooban ng Diyos. Kagaya ng yung ngayon po parang normal na lang na sa ibang bansa po kasi like yung sa Middle East, bawal po ang mga ano dyan, yung LGBT. Bawal po. Talagang parusa po matindi ang kanilang magiging kalalagayan. Dito po sa atin sa bansang Pilipinas, malaya ang gospel na ipapahayag, and yet, nagiging normal ang mga bagay na taliwas sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, sinasabi ng salita niyo, huwag tayo umayon sa mundong ito. Amen po? Ang teksto po ito ay nagganyasabi na huwag gayaan ang ating sarili po ay maging produkto ng mundo. Kundi ayahan ang ating isip at puso'y gabayan ng salita ng Diyos. Sa ganito pong paraan ay ang ating pananaw sa pamumuhay ay magiging ayon sa kalooban po ng Diyos. Hindi ayon sa sistema at uso ng sanlibutan na ito. Amen po? Ano po yung pangatlo pa dito sa talata lang na ito? Yung salita, be transformed. Napanood niyo na po ba yung Transformer na movie? Di ba? Ano po yung mga movie na mayroong transformation na nangyayari? Si Incredible Hulk, di ba? Pag naghalit siya, nagta-transform siya. Pero dito sa talatang ito po, sinasabi, be transformed. Ano po classic transformation? Ito po kasi ay isang passive imperative na nagsasat ng radikal na pagbabago mula sa kaloob-looban palabas. Di po ba nakita na kayo ng beautiful, magandang butterfly? Ang butterfly po ay nag-start sa parang kung siya nasa pakon siya, di po ba? So, habang siya nasa loob, unti-unti lalabas ang kanyang kagandahan. So, nagsisimula ang pagbabago sa kaloob-looban. Kaya nga po, napakahalaga po ng transformation ng isip mula sa salita po ng Diyos. At yung isa pa po, yung renewal of your mind. Meron na tayong isip. Pero kailangan i-renew siya, baguhin siya sa anong paraan? Sa pamamagitan ng pagbabago ng salita ng Diyos. Amen? Hindi yung transformation ng si Incredible Hulk. Pag naghalit, talagang nag-iiba yung ano, nagiging mabangis siya. Hindi po yung klase ng transformation. Ang sinasabing transformation, ayon po sa pamantayan,
ng Diyos. Amen po? Ito po yung klase ng pagbabago ng kaisipan. Kaya nga po sa Bible makita nyo, isa-isip yung mga bagay na kapuri-puri, kaaya-aya, kagalang-galang. Di po ba? Nabasa nyo na po yun? Ang Bible po ay very focus siya sa renewal ng ating isipan. Kapag hindi kasi na-review yan, kung ano yung laman yan, yan ang lalabas. Magmamanifest. Amen? At ang isa pa po, that by testing you may discern. Ang word na discern po, ay ang ibig niya pong sabihin ay makilala natin yung ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Ang binagong isipan, madidiscern mo kung yung bagay na yon ay ayon sa kalooban ng Diyos o hindi. Sapagkat kung hindi nabago ang ating isipan, walang renewal na nangyayari, hindi natin maunawaan ang pagbabago na ayon sa salita ng Diyos. At ang isa pa po yung the will of God. Meron pong tatlong klaseng will sa mundo ito. Will ng demonyo, o ng ating kalaban, personal will natin, at ang will ng Panginoon. Kadalasan po, yung sumasalungat sa will ng Diyos, of course, kilala natin si Satanas. Yan ang trabaho niya, sumalungat sa kalooban ng Diyos. Pero minsan, will natin ang sumasalungat sa will ng Diyos. Amen po? Kaya nga sabi niya rito, you may discern what is the will of God. Ito po ay nagsasaad ng kalooban ng Diyos sa buhay mananampalataya ng mabuti, katanggap-tanggap at ganap. Ipinapakita na ang plano ng Diyos ay magdala ng kabutihan, gabay, kapag sinunod natin siya. Di po ba? Ang kalooban po kasi ng Diyos ay hindi ito limitadong payo lamang. Amen? Kundi isang perfectong gabay, yung will ng Panginoon ng pamantayan para sa tamang pananaw at desisyon at pamumuhay at katuparan ng ating buhay. Minsan, kapag hindi mo discern ang will ng Panginoon, minsan nagdidesisyon tayo ayon sa ating will. Kaya nga, importante ang siyempre yung isipan ay ma-discern mo ang will ng Lord, hindi ang will ng kalaban. Ang will ng Lord, hindi ang will mo, ang will ng Lord. At ano pa po, dito sa talata na ito, isang talata lang po, pero punong-puno po ng aral. Yung good, acceptable, and perfect. Ito po ay tatlong salita. Amen po? Ito po ay nagsasabi ng tatlong katangian na kalooban ng Diyos. Una po yung good. Good ay ang kalooban ng kapag-hinabang na nagdudulot ng kabutihan sa buhay ng mananampalataya. Yung acceptable naman po, ito po ay tumutukoy sa kalooban ng Diyos na katanggap-tanggap sa Kanya. Amen? May mga bagay po na minsan, Lord, pwede na hindi po. May mga bagay na may pamantayan Diyos para ng isang bagay na nilalapit natin sa Kanya ay katanggap-tanggap. Amen po? Yung perfect, ano po yung perfect? Ito po ay pagpapakita ng kalooban na ganap at kumpleto at walang kulang na nagdadala ng tunay na katuparan sa buhay kapag sinakatuparan po natin. Pangalawa po, yung equip for every good work. Sino po yung Kristiyano na ngayon ay nakikita na yung good work sa kanyang buhay? Sabi po sa kanyang salita sa Timothy 3:16-17, all Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. So, sa Timothy po, ito po ay, si Pablo rin po ang sumulat nito. That time po ay nasa uling yugto ng kanyang buhay si Pablo, ng kanyang isulat ang 1st and 2nd Timothy, sapagkat ang church po ay umaharap siya sa maling katuruan at pag-uusig that time. So sa gitna po ng panganib ay pinalahanan po ni Pablo itong si Timoteo na anak niya sa pananampalataya na ang maging puntasyon niya sa kanyang pananampalataya
ay ang salita ng Diyos. Amen? Ganon din po sa buhay natin. Ang pundasyon natin dapat ay ang salita ng Diyos. Ang saligan natin, ang basehan ng bawat desisyon natin ay ang ayon sa kalooban ng Diyos. So, ang konteksto po nitong Timothy 3:16 na ito po ay isang klase ng pastor epistle na nakatuon sa pagpapatibay ng mga pinuno ng iglesia o yung mga church leader. Amen? So, ipinakita po ni Pablo na ang kasulatan lamang ay hindi lamang isang makapangyarihang pagtuturo, kundi ito po'y sapat upang ihanda ang mga lingkod ng Diyos para sa lahat ng mabubuting gawain. Sabi po ito, all scripture. Ano po yung sabi ng all scripture? Ang pag sinabi pong all scripture, ito po ay tumutukoy ng from Old Testament hanggang sa New Testament. Walang pwedeng panghawakan na sa buhay na ito, kundi ang salita lamang ng Diyos na nasulat sa banal na kasulatan. Amen po, kung titingnan po natin ang banal na kasulatan ay sinulat po ng iba't ibang tao, iba't ibang henerasyon, subalit iisa ang author. Walang iba kundi ang banal na Espiritu. Hindi ito nakakasalungat, kundi ito po'y umaayon sa bawat isa. Dahang taon po pagkasulat nito. Kaya nga po, sinabi ni Pablo na ang all scripture, ibig sabihin, ang batahan natin ay ang salitaan ng Diyos. Breathed out by God. So, ito po ay literal na hiningahan ng Diyos. Ang banal na kasulatan, ang pinagmulan mismo yan sa daang Diyos, hindi yan ang tao. Amen? Ang Biblia po ay hiningahan ng salita ng Diyos mismo. At ang pinagmulan mismo ay ang Diyos. Hindi ito ideya ng tao. Kasi po kung ideya ng tao yun, magkakasalungatan. Iba-ibang generasyon, iba-ibang kultura, iba-ibang taong sumulat. Di po ba? Pero dahil po ito ay galing, breathed out by God, ito po ay hininga ng Diyos na kung saan tama at angkop sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng generasyon. At ang salita naman po, profitable, ibig sabihin po ay kapaki-pakinabang at may silbi sa ating buhay espiritual. Complete. Ang salitang complete po ay nangangahulog ang buo at tanda, hindi kulang. Ang kasulatan po ang nagbibigay ng sapat na pag-ahanda sa atin. At ang salitang equip, ibig sabihin po ng salitang equip ay iniihanda sa isang patuloy na handang paggawa ng mabuti. All scripture is breathed out by God and profitable, that the man of God may be complete equipped for every good work. Amen? Saan tayo mag-equip? Sa good work. Hindi tayo na-equip para sa pagiging marites. We are equipped for every, hindi lang basta work, good work. Amen? At ang pangatlo po yung guided by the word. Ito po ay guided ng salita ng Diyos. Ang Psalm 19 po, sabi po rito, verse 105, your word is lamp to my feet and light to my path. Ang Psalm 119 po, ang pinakamahabang kabanata sa Biblia. At ito po ay puro papuri sa kautusan ng Diyos. Ang konteksto po ng sinahon ng Israel, ang tao po ay, during that time, wala naman street light, di mo ba? Kaya nga po, sa modernong panahon natin, maliwanag, di po ba? Maraming solar light. Pero sa kanilang kapanahonan, kaya nga po pagkasulat niya, your word is lamp to my feet and a light to my path. Ang konteksto po ay nagpapakita ng personal na karanasan ng psalmista na sumulat. Sa gitna ng madilim na mundo at panganib, ang salita lamang po ng Diyos ang tanglaw at patnubay. Tingnan po natin humayin po natin itong talata na ito. Lamp. Sabi niya, your word is lamp to my feet.
Ang lampara po, isang maliit na lampara, ay nagbibigay lamang po ng liwanag para sa ilang akbang. Di mo ba? Hindi kagaya ngayon, yung flashlight, andiyan kaya mo, makaba, marami na. That time po yung lamp, yung mga lampara, yung makikita mo lang yung ilang akbang. Pero yung ilang akbang, hindi mo po makikita. Kaya nga sabi niya, your word is lamp to my feet and light to my path. So, ito po yung nagbigay lamang ng isang akbang. Hindi ito pinapakita ang buong daan, kundi sapat sa kasalukuyang akbang. Ano pong ibig niya sabihin? Sinasabi po ng salita ng Diyos na sa bawat akbang, kahit kadiliman man yung susunod, subalit habang ikaw ay may dalang lampara sa bawat akbang mo, ikaw ay nakakasiguro sapagkat nakikita mo ang dinadaanan. Kaya nga po, ang simbolo ng lamp, ito po ay nagpapakita ng tamang akbang na hindi ka magkakamali. Fit. Ano po ang ibig sabihin ng fit? Chicken fit? Next week, yun ang ulam natin. Ang fit po ay ito po ay tumutukoy sa isang personal na paglalakbay. Amen? Bawat sa atin ay mayroong kanya-kanyang paglalakbay. Ang gabay po ang salita ay hindi po teorya, kundi isang practical na pag-araw-araw na buhay sa ating buhay paglalakbay. So, kung tatanungin po bawat sa iyong paglalakbay bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, nasaan ka na? Baka makatalakad ka, maka-standby ka ngayon, kasalawayan. O baka naman mamatras ka, maglakad ka payatras. Ang buhay ng Kristiyano po ay paabante. Di po ba? Kaya nga, your word is lamp to my feet. Ang salita ng Diyos ang gumagabay sa personal na paglalakbay ng bawat isa. Yung light naman po. Ang light po ay simbolo ng malinaw na direksyon. Di po ba? Pinapakita na ang salita po ng Diyos ay nagbibigay hindi lamang ng maliit na patnubay, kundi kabuwang direksyon ng buhay. Amen po? Light to my path. Kaya nga po, napakahalaga po ng salita ng Diyos. And lastly po, yung salitang path. Ang path po, ibig sabihin, ito po yung landas ng buhay, hindi lamang po isang beses na desisyon, kundi buong paglalakbay ng isang mananampalataya. Sa ating paglalakbay sa buhay nito, may kanya-kanya tayong path na dinadaanan. Amen po? So, ano po ang prinsipyo? Ang principle po nito, God's words transform. Ang salita ng Diyos ay nagdadala ng pagbabago sa ating isipan, sa ating damdamin, at kalooban tungo sa pamantayan ng Diyos. Yung dating isip natin na puno ng makamundong pagnanasa, yung maling pananaw, yung ginagawang bagong pag-isip na nakasentro sa kailangan ito po'y nakasentro sa kalooban ng Diyos. Amen po. God's word transform. Ang salita ng Diyos ay nagdadala ng pagbabago. Pangalawa po yung God's words equip. Ang salita ng Diyos ay nag-equip sa atin upang makapagpatuloy tayo at maging kagamit-gamit tayo sa buhay nito. Amen? Di po ba? Hindi naman tayo tinawag Diyos para maging display. Tinawag po tayo ng Diyos sapagkat mayroon siyang layunin. So, hindi lang nagdadala ng pagbabago sa buhay ng isang mananampalataya, kundi ang salita ng Diyos ay nag-equip upang magawa natin ang ayon sa kanyang layunin, ayon sa ating purpose sa buhay nito. At paano po, God's word guides. Ang salita po ng Diyos ay nagbibigay ng guide sa tamang direksyon na ating tatahakin. Amen? Pakisagot niya, hala. Anyway. So, ang prinsipyo po, ang principle God's word transform, God's word equip, God's word guides. So, ang tanong na lang, yan, ano ang gagawin natin? What to do? Anong gagawin natin? Sa salitang word po ay meron siyang W, O, R, D,
D, apat na salita. Sa W po, walk in the light. Lumagat tayo sa liwanag ng Diyos. So, sa panahon po ng Israel, ang lampara po ay maliit na oil lamp sa parable of the 10 virgins, yun din po ginamit. Ito po ay nagbibigay ng liwanag para lamang sa ilang abangan sa dilim. Hindi man ito ay pinapakita yung buong daraan, kundi sapat na upang makita po natin yung agarang akbang natin. So, walk in the light. Psalm 119 po, ito nga po yung binasa natin kanina. Your word is lamp to my feet and light to my path. Pangalawa po yung obey the word daily. Amen po? Hindi po obey the word once a week. Obey the word hindi once a month. Hindi sinabing obey the word occasionally. Hindi sinabing obey the word if you want, kundi obey the word. Basa po natin, obey the word daily. Di po ba? Daily, araw-araw. Kaya nga, ang panalangin ng Panginoong Yesus, yung Lord's Prayer, give us this day our daily bread. Di po ba? Hindi tinuro ng Panginoong Yesus, weekly bread, daily bread. Amen? Daily bread. At ang doon po, Romans 12:2. Ito nga po, binasa natin kanina. Sa letter R po, rely on Scripture. Amen? Mag-rely tayo sa banal na kasulatan. Kagaya po nung nasulat sa Timothy 6:17, lahat naman ng kasulatan ay kinasiyan ng salita ng Diyos. Ito po yung magagamit sa pagtuturo, pagtutuwid at pag-aayos at pagsasabuhay ng matuwid na pamumuhay para ang lingkod ng Diyos ay laging handa sa paggawa ng mabuti. Kaya nga po, nung isulat po ni Pablo itong Timothy na ito, ay ang church po ay naharap sa pag-uusig ng iglesia dahil sa maling katuruan. Kaya sabi ni Pablo kay Timoteo, mag-rely ka sa Scripture, sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang lahat ng kasulatan ay pinasiya ng Diyos at kapag ipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway ng kamalian, sa pagtutuwid ng likong gawain, at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuti gawain. Ano po yung last word? W-O-R-D. Ano po hindi? Discern God's will. Ang mananampalataya po sa Ramo ay napapaligiran po sila ng iba't ibang paniniwala dahil nga po advance ang Roman Empire during that time. Kaya po naroon yung mga taong marurunong. Kaya nga po sabi ni Pablo, discern God's will. Unawain natin ang kalooban ng Diyos. Sapagkat ang isang nabagong kaisipan na discern niya yung bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. Conclusion po, ang pagbabago ng buhay ay nagsisimula po sa salita ng Diyos. Ito ang nagbabago sa ating isipan, naghahanda sa ating paglilingkod, gumagabay sa ating paglalakbay. Kaya ba ang salita ng Diyos? Ang Diyos ang magpatuloy na humuhusay yung isipan at puso at landas. Siyempre, sagot natin, Amen. So, yun lang po. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapagyarihan sa lahat, salamat po sa patuloy ng pagpapaalala sa importance po ng iyong salita, na ang salita mo ay siyang lamang pwedeng panghawakan sa buhay nito. Ang salita mo lamang ay hindi nagbabago, at ang salita mo ay nagbabago ng puso at isipan ng tao upang tao, mga anak mo na tinawag mo ay maging kagamit-gamit sa iyo at huwag umayon sa takbo at sistema ng mundo. Salamat po, Ama. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ingatan mo po ang bawat sa kanilang paglalakbay. At sa loob ng sandigong ito, Lord, we pray provision, favor, upon favor sa bawat anak mo na tinawag mo po dito. Salamat po, Ama, sa iyong parangal. In Jesus' name, Amen. Mabilis po ba?
Okay, kasi itong mitutundo lang kayo, tok na ako. Kaya, kanyaman tayong pamang tama ka nito, habang the digest tama.